Magandang gabi po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa ating panggabi na online service. Ito po yung lingkod, Pastor Romy Olaso ng Plateros Evangelical Church. Ang pag-uusapan po natin, lahat po tayo gusto natin yung tinatawag na assurance. No? Lahat gagawin natin para masabi natin na kung sakasakaling dumating yung time na mawawala tayo sa mundong ito, is meron tayong pupuntahan na maganda. Kaya pag-uusapan po natin paano ba malalaman kung sure ang kaligtasan? No? Kanino ba yung sure ang kaligtasan? Bago tayo magpatuloy, para maintindihan natin, para sure na sure tayo na maintindihan natin ang salita ng Diyos, tayo po'y manalangin. Tayo po'y pumikit. Panginoon, salamat. Sa buong araw na ito, nakita namin, pinatunayan mo ang iyong kabutihan. Naranasan namin yung kaligtasan, nakauwi kami ng bahay. Eto ngayon, mag-aaral kami ng iyong salita. At hayaan niyo po, Panginoon, na hindi masayang itong gagawin namin pag-aaral. Samahan niyo po kami. Holy Spirit, ikaw magbigay ng conviction, pangunawa, pagkaintindi sa inyong salita. Muli, sa pangalan ni Jesus, hinihiling po namin. Amen. Amen. Hayaan niyo pong basahin ko rito sa awit 146 verse 1 and 2. Purihin si Yahweh. Purihin mo si Yahweh, o aking kaluluwa. Purihin siya, aking aawitan. Aking aawitan habang ako'y nabubuhay. Nagpupuri sa Lord ang salmista kasi sure na sure siya sa pagliligtas ng Lord. Sure na sure siya. Kaya naman, meron siyang boldness na sabihin itong mga bagay na ito. Una, sabi niya, tanging si Lord ang kaligtasan. Walang iba. Awit 146, 3 and 4. Sa mga panguloy, huwag kang manghahawak kahit sa kaninong di makapagliligtas. Kung sila'y mamamatay, balik sa alabok, kahit anong plano nila'y natatapos. Tanging sa Lord lamang ang full assurance ng ating kaligtasan. Dito, sinasabi rito, wala tayong pwedeng sandalan na iba, wala tayong pwedeng sabihin na pwede tayong lumapit. Alam niyo kasi may mga pagkakataon na akala natin yung tao na iniidolo natin o yung tao na tinataas natin sa pedestal, yun ang magliligtas sa atin. Kaya nga, sa totoo lang po, si Haring David, kahit kailan, hindi niya sinabi na siya ang tagapagligtas ng Israel. Palaging sinasabi niya si Lord ang tagapagligtas. Ang bansang Pilipinas po, hindi ang presidente, kahit sino presidente, hindi sila ang tagapagligtas ng buong Pilipinas. Kahit sino. Ang pwede lang magsabi ng ang sure na sure tayo na may kaligtasan sa kamay lang ng ating Panginoon. Kahit po yung anong grupo yung kinabibilangan natin, wala pong makapagsabi na yung grupo o pangalan ng sekta ang magliligtas sa akin. Kasi, sabi dito, ng salmista, sa mga panguloy, huwag kang manghahawak kahit sa kanino di makapagligtas. Kung sila'y mamatay, balik sa alabok, kahit anong plano nila'y natatapos, tanging sa Lord lamang ang full assurance ng ating kaligtasan. Kaya sinabi pa niya sa awit 118 ni David, higit ng mabuting pagtitiwalay kay Yahweh ibigay, kaysa pamunuan na ang ating aasahan. So again, inulit na naman, hindi tayo pwede magtiwala kahit kaninong tao para sa ating kaligtasan. Ang kaligtasan natin ay nasa kamay lang ng ating Panginoon. Sinabi pa sa awit 60:11, O Diyos, kami tulungan mo laban sa aming mga kaaway, pagkat ang tulong ng tao ay walang kabuluhan. So ibig sabihin,
lahat ng mga bagay na pwedeng itulong ng isang tao, mayroong limitation. No? Kaya nga, sabi dito sa awit 60:11, O Diyos, kami tulungan mo laban sa aming mga kaaway. Alam na alam ng psalmist na tanging ang Diyos lamang ang pwedeng sandalan. Kaya naman sinabi sa Jeremias 17:5, sinabi ni Yahweh, susumpain ko ang sino mang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Again, pinagdidiinan dito ni Jeremias na hindi natin pwedeng ipagkatiwala ang ating buhay per se kahit kaninong tao, kahit kaninong pastor, kahit kaninong pare. Hindi natin pwedeng pagkatiwala. Kahit na yan ay nagsasabi pang propeta, hindi natin pwedeng pagkatiwala. Ang buhay natin ay nasa kamay lang ng ating Panginoon. Wala na pong iba. Mismong si David, sinasabi niya, hindi siya tagapagligtas. Ano pa? Tingnan po natin. Bakit ganun ka-bold, no? Sabihin ng psalmist, no? Paano niya sinabi na talagang ang kaligtasan ay nasa kamay lang ng ating. Sabi rito, tapat si Lord sa kanyang promises. Awit 146, 5-6. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na si Yahweh, umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan ng lupa at dagat at lahat ng bagay, ang kanyang pangako ay maaasahan. So, ang nangangako lang na talagang kayang tumarin eternally, walang iba kundi ang ating Panginoon. Wala na pong ibang pangako kahit kaninong tao. May katapusan lahat ng pangako ng sino mang tao. Pero tayo, yung pangako ng ating Panginoon hanggang wala na tayo, hanggang sa susunod na henerasyon natin, kayang ibigay ng Lord. At ang maganda rito, yung pangako ni Lord, na dadalhin niya tayo sa kanyang kaharian. Yun ang pinakamagandang pangako na sinasabi po ng Biblia. Yun ang napakagandang pangako na sinabi ng ating Panginoon. Kaya, again, tapat si Lord at palagi kung ano yung pinangako niya, gagawin niya. Kasi, siya lang yung bukod tangi na kaya niyang tuparin hanggang walang hanggan. Walang hanggan ang pangako ng Diyos. Hanggang sa kabilang buhay, dadalhin natin yung kanyang pangako. Bakit? Tapat si Lord sa kanyang mga promises. Pangatlo, sinasabi, bakit? Ano yung katiyakan na sinasabi? No? Bakit mayroong boldness ang psalmist na sabihin ito? No? Natanging si Lord ang Savior. No? Ano pa? Tapat si Lord sa kanyang promises. Bakit? Ano pa yung sinasabi ng salita ng Diyos? Kasi si Lord napatunayan na nagbibigay ng kalayaan. Ibig sabihin yung psalmist, naranasan niya yung mga pangako ng Diyos na hindi nagbabago. Ano yung mga pangako? Ano pa yung mga sinabi na talagang ginawa ng Lord? Naranasan niya? Awit 146, 7-9. Panig sa naapi, kung siya yung mahatol, may pagkaing handa sa nagugutom. Pinalaya niya ang nabihag, isinauli paningin ng bulag, lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya inililingap, isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot o lila, ngunit sa masamay parusa ang hatid niya. Lahat ng mga pinagdadaanan natin, sa tingin natin parang pagdurusa, kaya tayong palayain ng Lord.
Kaya naman, ganito kabold magsalita yung psalmist kasi naranasan niya ito eh. Pinalaya siya sa pagkaalipin, sa pagkahirap. Tayo. Marami tayong mga bagay na pinalaya tayo. Hihirapan ka, hindi mo maiwasan yung paninigarilyo, pwede kang palayain ng Lord. Lahat ng klase ng bisyo, pwede tayong palayain ng Lord. Nag-aantay lang siya na lumapit tayo. At pangako niya yan. Bibigyan niya tayo ng kalayaan. At si Lord lang ang kayang magpalaya sa atin sa lahat ng klase na pinagdadaanan natin. Maaring mangangako ng iba, yung mga politiko, tutulungan tayo. Pero hanggang salita lang. O kung minsan meron sino nakakagawa, kaya lang may limitation. Bakit? Kasi si Lord lang yung talagang anli kapag nagbigay ng pagpapala. Siya lang yung bukod tangi na kaya tayong palayain sa lahat ng mga bagay na umaalipin sa atin. Alipin ka ng porno, palayain ka ng Lord. Alapit ka lang sa Kanya. Alipin ka ng sugal, palalayain ka ng Lord. Kaya tayong palayain ng Lord. Alipin ng pagiging negatibo, lahat ng bagay parang negatibo, kaya tayong palayain ng Lord sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Sabi nga sa 1, 8:31-32, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo ito mga tunay na mga alagad, makikilala niyong katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Tanging ang ating Panginoong Hesus lamang ang may kakayahan magpalaya sa ating pagkabihag sa gawa ng kalaban. Ano bang gawa ng kalaban? Ang demonyo. Lahat ng paraan gagawin niya para ibagsak tayo. Kung natatandaan niyo yung mga iba nating pag-aaral, ang ating Panginoon nakaranas din nun. Diya pilit siyang binabagsak. Sa Mateo 4:4. Patuloy gustong ibagsak, pero hindi siya nagtagumpay. Ang ating Panginoon, sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, kaya niya tayong palayain sa lahat ng umaalipin sa akin. Kakaroon tayo ng takot, di natin alam kung ano yung magiging future natin. Ang sabi ng Lord, hawak niya ang ating buhay. So kung hawak niya ang ating buhay, kanino pa tayo dapat magtiwala? Sure na sure ang paglaya sa anumang pag-aalipin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. At ang isa sa umaalipin sa atin ay yung takot. Isa yan sa mga bagay na hindi tayo basa-basa makakalaya dyan. Kailangan natin ng divine intervention ng Diyos. Diba? Tanging si Lord lang ang Savior. Tapat si Lord sa kanyang mga pangako. No? At sabi, kaya niya tayong palayain sa lahat ng mga bagay na negatibo, sa lahat na nagpapahirap sa atin. Kapatid, sa mga oras ito, hindi ko alam anong pinagdadaanan mo. Hindi ko alam kung ano yung maalipin sa'yo. Hindi ko alam kung ano yung mga gaano mo pinagkakatiwalaan ng ating Panginoon. Kasi, sinabi, pinag-aralan natin, walang ibang tagapagligtas kundi ang ating Panginoon. Hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng punta sa simbahan. Hindi yun ang kaligtasan. Ang kaligtasan, pag sumampalataya tayo at binigay natin ang buhay sa ating Panginoon. Sure ang kaligtasan sa kamay ng ating Panginoon. No? Kaya nga sabi niya, patuloy tayong sumunod sa Kanya at makikita natin ang katotohanan. At ang katotohanan ay nasa kamay lang
ng ating Panginoon. Tayo po'y pumikit. Tayo po'y mananalangin. Kapatid, kaibigan, hindi isang aksidente na ikaw ay nakapanood nitong pag-aaral na ito. Siguro may time na parang nag-aalinlangan ka rin kung yung sinasampalatayanan mo o yung kinabibilangan mo ay sigurado mo may kaligtasan. Sa totoo lang, kapatid, kagaya ng ating pinag-aralan, ang ating Panginoong Hesus lamang ang kaligtasan. Hindi yung mga sekta, hindi yung mabubuting gawa. Kasi kung minsan, akala natin, pag tinanong tayo, sigurado kang pagligtas. Kadalasan, akala natin, dahil mabait tayo, mabuting tao tayo. Magandang mga bagay yan. Pero hindi yan ang hinihingi ng ating Panginoon. Kasi sabi sa Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at walang walang tao na malinis sa harapan ng ating Panginoon. Lahat tayo marumi. Kasama ako dun. Pero salamat, binigyan tayo ng pag-asa ng ating Panginoon. Kung tayo lamang ay hihingi ng tawad, tayo kanyang patatawarin at lilinisin tayo sa lahat ng ating pagkakasala at sa lahat ng ating karumihan. Kapatid, mananalangin ako. Anyayahan kita na sumunod ka sa panalangin ito na gawin mo na ito ay nanggagaling sa iyong puso. Ariin mo na sarili mong panalangin ang panalangin ito. Panginoong Hesus, maraming salamat. Dahil kagaya ng sinabi mo na kung ako'y susunod, kung ako'y mananampalataya, mananalig sa'yo, ibibigay kong aking buhay sa'yo, magkakaroon ako ng buhay na walang hanggan. Kagaya ng sinasabi mo, sa Juan 3:16, ang sino mang sumampalataya at nanalig sa'yo, ay tunay na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Lord, ako po'y sumasampalataya at nananalig na ikaw lamang ang tanging pag-asa ko, na ikaw lamang ang pwedeng magligtas ng aking kaluluwa. Ikaw lamang ang pwedeng magligtas sa anumang gawa ng kalaban. Lord, tulungan niyo po ako na makalaya ako, na mawala po yung mga negatibo na kaisipan, bagkus palaging matanim sa aking isipan at sa aking puso na ikaw lamang ang aking sasambahin, ikaw lamang ang aking paglilingkuran, at ikaw lamang ang tanging pag-asa ko sa buhay na ito. Kapatid, ginawa mo yung panalangin yan. Ang sabi ng salita ng Diyos, tayo raw ay ituturing na anak ng Diyos. Kagaya ng sinasabi sa Juan 1:12, yun lamang sumampalataya at nanalig sa ating Panginoon ang may katiyakan ng buhay at ituturing tayong mga anak ng Diyos. Kapatid, congratulations. Tinanggap mo ating Panginoon, ikaw ay sumampalataya, ikaw ay ituturing na anak. At bilang anak, meron tayong mga pribilehiyo. Isa na dito, ang pwede tayong manalangin, humingi sa ating Panginoon. Kaya sa mga oras ito, kung meron kang karamdaman, mabigat, malala na karamdaman, mabuti ang ating Diyos. Gusto niyang ibigay ang kagalingan. Sumampalataya ka na rin lang, ibigay mo na kay Lord ang iyong karamdaman. O meron kang kaibigan, kakilala, na may physical na karamdaman,
Hilingin mo sa Panginoon na siya rin ay makaranas ng kagalingan. Nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Panginoon, tulungan din po ninyo ang bawat isa po sa amin na totoo na magkaroon ng malinis na puso, kaisipan, na matutong magpatawad sa mga taong nakagawa sa amin ng kasalanan, at matuto rin kaming humingi ng tawad sa mga tao na maaring sinasadya o hindi sinasadya na gawa namin ng hindi maganda. Patawad po, Panginoon. Patawad. Lord, nakikita niyo po ang kalalagayan ng aming bansa. Umuunlad na. Tumataas na. Kinikilala na. Lord, hayaan niyo po, Panginoon, patuloy bigyan niyo po ng karunungan, kaalaman, ang lahat ng aming mga namumuno sa aming bayan, sa aming bansa, magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan sa aming gobyerno. Hayaan niyo po, Panginoon, na makilala ang bansang Pilipinas bilang isang Kristiyanong bansa. Kagaya ng sinasabi, pinangangalanda ka namin, pinagmamalaki namin, na totoo talaga na ang bansang Pilipinas ay ikaw lamang ang sasambahin, Panginoong Sus. Wala na pong iba. Ikaw lamang. Kagaya ng sinasabi na yung salita, doon sa Gawa 4:12, na sa silong ng langit, walang ibinigay para sukat ikaliligtas ng bawat Pilipino, ng bawat tao, tanging sa pangalan lamang ng aming Panginoon. Tulungan niyo po ang aming mga namumuno sa amin na totoong magkaroon ng banal na takot sa iyo. Ang mga military, mga kapulisan, tunay na malagay sa kanilang kaisipan na kaya sila nandyan ay para patuloy na ayusin ang peace and order ng aming bansa. Hindi yung merong kakampihan kahit na mali. Bagkus kung ano yung sinasabi ng mandato na kanilang sinabi, na kanilang gampanan po nila. Lord, sa gabing ito, alam po namin, nagbukas ka ng aming isipan sa aming puso. Kung ano man yung buto na naitanim sa aming puso, ay tunay na tumubo ito para kami ay lalo na manampalataya at manalig po sa inyo. Bigyan niyo po, patuloy kami ng pagkauho sa inyong salita. Ikaw lamang ang mabigyan ng kalwalhatian sa buhay ng bawat isa. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino mang magpala sa Israel ay yung pagpapalain. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang aming mga kapatid nagdiriwang ng kaarawan at ng kanilang anniversary. At salamat, Panginoon, sa gabing ito. Dahil alam po namin na kinatagpo mo na, tininig mo ang panalangin ng iyong mga anak na lumapit po sa inyo. Ngayon pa lang, Panginoon, inaangkin na po namin na magaganap, mangyayari ang lahat ng aming nilapit sa inyo dahil ang lahat ng ito ay hiningi namin sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Olaso, ng Pateros Evangelical Church. Nagsasabi, kung meron kayong katanungan, meron kayong gustong i-clarify sa ating pinag-aralan sa gabing ito, willing na willing po kami. Mag-message lang po kayo sa amin dahil gusto po namin na kayo po ay matulungan para mas lalo po nating makilala ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Sa gabing ito, tunay na napakabuti ng Diyos. Muli, ito pong inyong lingkod, Pastor Romy Olaso, nagsasabing, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Hesus.